Hindi na nga nahabol pa ni Angel si Paolo. Wala siyang nagawa kundi ang hayaan na lang itong umalis at mag-transfer sa Manila. Not that she can change his mind, but at least she tried. She's beginning to think this day sucks. First is her aching foot dahil sa pagkatapilok niya kanina. Ngayon siya nagsisi na yung stiletto sandals pa ang napili niyang isuot. Nakalimutan din niyang magbaon ng comfy shoes sa kotse, kaya talagang naiinis siya sa sarili ngayon. Then, the dreaded eating lunch in the cafeteria alone. Oo, mag-isa lang siyang kumakain ng tanghalian sa university cafeteria. Hindi na kasi magtugma ang schedule nila ni Alex simula noong mag-college na siya. Wala naman siyang mayayang iba at wala rin namang gustong yayain siyang sumabay sa kanilang mag-lunch. Unlike her sister na kahit sino ay kaya nitong gawing kaibigan, she doesn't have friends. Isali pa sa hindi magandang pangyayari sa araw na yun, yung professor nila sa isang accounting subject. Wala daw itong pakialam kung kaibigan ng magulang nila ang dean nila sa BS. Obvious naman na siya ang pinatatamaan nito dahil matalik na kaibigan ng mommy niya ang dean nilang si Elvira Sison. As if naman ginamit niya ang impluwensya ng mga magulang niya para gumanda ang performance niya sa school. Magaling lang talaga siya, kaya naging consistent honor student siya noong elementary at high school at Dean's Lister naman ngayong college siya. Pagkatapos ng klase niya ay dumiretso siya sa opisina ng The Echo. Naabutan niya doon si Jessie. "Oh, anong nangyari sa'yo?" Tanong ni Jessie pagkakita sa paglalakad niya. "Natapilok ako kakahabol kay Paolo," sagot ni Angel. Umupo na siya sa may mesa niya bilang editor-in-chief ng The Echo. "Tapos wala man lang nangyari," ani Jessie. "Mukhang desidido na kasi talaga yung si Paolo. Wala na tayong magagawa pa dun." "Apat na lang tayo, Jess. Ang daming activities na naka-line up ngayong month pa lang, lalo na sa JP ah. Kailangan na nating makahanap ng bagong members," ani Jessie. As in ASAP. Tiyempo namang may kumatok sa pintuan ng office. Napatingin silang dalawa doon. Bumukas iyon at tiniluwa noon si Brian De Vera in his usual get-up kapag hindi sila naka-uniform. T-shirt and jeans and rubber shoes. His backpack is clinging on his right shoulder and a white G-Shock is on his left wrist. Brian is one of those few men who look good even in his white t-shirt. Ilang beses na ring humanga si Angel sa galing nito sa pagdadala ng damit, yung parang sa isang modelo. Maybe it's because of that exuding confidence he has. If only that smirk is not on his face. "Hi!" Bati ni Brian kina Angel at Jessie. "What are you doing here?" Mataray na tanong ni Angel. "Kumusta ang paa mo?" Angel was taken aback. "I saw you limping kanina after nung nangyari sa atin." He gave her a meaningful look. Nalalong nagpainis kay Angel. "It's fine and it's none of your business." "Good. Actually, I came here for this." Inilabas ni Brian ang resignation letter ni Paolo at inilapag sa harapan ni Angel. "Nahulog mo kanina." "Hindi ka na sana nagabala pa," ani Angel. "Okay lang naman kahit hindi mo na ibalik yan sa akin." "Isn't this important?" tanong ni Brian. "I mean, for documentation purposes." "Hindi naman ito isang kumpanya na kailangan pa ng resignation letter kung aalis ang isang member," paliwanag ni Angel. I just thought it might be important." Cool pa ring wika ni Brian. "Anyway, aside from bringing that back to you, I'm here to apply for the position." Itinuro nito ang nakasulat sa letter. "Gusto mong sumali sa The Echo?"
Tanong ni Angel. Yup. Magaling ako mag-drawing pati na rin kumuha ng litrato. And I know a lot about IT stuff kaya matutulungan ko kayo sa pag-maintain ng The Echo. Answered Brian. Angel smirked. What we need are writers, Mr. De Vera. We need contributors. Hindi lang basta-basta website ang pinagkakaabalahan namin. We write news articles at iyon ang pinupost namin sa The Echo. There are drawings and pictures too. Ani Brian na nagpainis lalo kay Angel. But I could write too. Really? Angel said sarcastically. Sige, let's try your writing skills. Kumuha siya ng papel at lapis. Write any article you want. O kaya kahit anong literary piece. Poem, short story, whatever you like. And then, draw something about it. Kinuha ni Brian ang papel at lapis. Okay. And you only have an hour. Pahabol ni Angel. Okay. Walang anumang wika ni Brian. Lumapit siya sa isang mesa at inilapag ang dalang bag doon. Can I sit here? Sure. Do what you want. Ani Angel. Nagsimula na si Brian sa paggawa. Ilang sandali rin siyang parang nag-isip ng gagawin bago tuloy-tuloy na gumawa sa papel. Are you sure about this? Bulong ni Jessie kay Angel. Brian doesn't seem to be the writer type. Hayaan mo siya, masyadong mayabang. Sagot naman ni Angel. I think he was just being nice. He found out that we don't have enough members so he volunteered. What if he's good? Then we'll get him, Ani Angel. But I'm very positive he won't get in. Sabi mo nga, he's not the writer type. Wala pang isang oras ay natapos na si Brian sa ginawa niya. Ibinigay nito ang ginawa kay Angel. You made a comic strip? Tanong ni Angel na makita ang ginawa nito. Not just a comic strip, sagot ni Brian. It's an informative comic strip. Come on, read it. Binasa ni Angel ang ginawa nito. Maging si Jessie ay nakibasa na rin. Tungkol ito sa mga freshman students at kung paano sila makakasali sa iba't ibang organizations sa business school. I could actually imagine that on the Echo page. Ani Brian. Si Angel ba yun? Itinuro ni Jessie ang drawing ng isang babae. Nakalagay kasi doon ang pagsali sa The Echo ng isang estudyante at si Angel ang nag-accommodate sa applicant. Yup, sagot ni Brian. Ang cute naman, ani Jessie. Sana meron din ako. Okay. Ang sabi ni Angel habang inilalapag ang papel sa mesa. Okay? What do you mean okay? Tanong ni Brian. Okay, sagot ni Angel. Okay as in well done, good job. Okay. At wala na nga nagawa pa si Brian. Okay. Now, we will see if you're good at taking pictures. Inilabas ni Angel ang Sony DSLR camera mula sa kanyang drawer. Here's our camera at ingatan mo yan dahil kapag nasira yan, ipapabayad namin sa'yo. Okay. Walang anumang wika ni Brian. Kinuha nito ang camera. Take pictures of anything you like. Ani Angel. Hindi niyo ba ako sasamahan? Tanong naman ni Brian. Ha? Ani Angel. Hindi ba kayo nag-aalala na baka ipakuha ko lang sa kahit kanino ang mga literatong ipapasa ko sa inyo? Ang sabi ni Brian. Napaisip si Angel. Nice point. But it just gave her the idea that Brian is capable of cheating. Okay, Jess, samahan mo siya. Utos ni Angel sa kasama. Magsisimula ng next class ko eh. Sorry, Angel.
Kinuha na ni Jessie ang mga gamit niya. Bye everyone! Sorry talaga, Angel. Tuluyan nang umalis si Jessie. Walang nagawa si Angel kundi ang sundan na lamang ito ng tingin. So, Brian hinted. I can't believe this day could go worse. Tumayo na si Angel. Nang itapak niya ang paa ay kumirot itong muli. Napasandal siya sa mesa niya para sa suporta. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Brian. You should have thought about that before you gave me the idea that you might cheat. Mataray nitong tugon. Nagmamalasakit lang naman. Brian grabbed her arm to help her. Naitinaboy naman ni Angel. What are you doing? Inaalalayan ka, sagot ni Brian. I can manage. Ah! Muli siyang napasandal sa mesa. No, you can't. Ang sabi ni Brian sa kanya. Muli siyang inalalayan ni Brian and this time, hindi na pumalag si Angel. Though she feels a little bit awkward, she still felt safe. For the first time since she met Brian, she felt she could really trust him. Sa may student lounge nagtungo sina Brian at Angel. Para itong isang outdoor restaurant, though wala nga lang restaurant na kasama. Mga covered seats and tables lang na tinatambayan ng mga estudyanteng gustong magkwentuhan o mag-aral na rin. Inalalayan ni Brian si Angel sa isang upuan. Just sit here. Dito lang ako sa malapit kukuha ng pictures para makita mo ako kahit nakaupo ka lang dyan. Naupo nga si Angel at si Brian naman ay nagsimula ng kumuha ng mga litrato. Angel watched him intently. He seems to know everything that he's doing. Mukha nga itong isang professional photographer. Napatingin si Brian sa kanya and he smiled. Biglang nailang si Angel dahil sa ginawa nito. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Bigla siyang nahiya na nahuli siya nitong nakatingin sa kanya. Pero, yun naman talagang dahilan kung bakit siya nandoon, di ba? Ang panoorin itong kumuha ng litrato dahil baka mandaya ito at magpakuha sa kahit na sinong magaling maglitrato. Pero hindi na niya magawang panoorin ito. Baka isipin nito na may gusto siya sa kanya. Nakakahiya. Wait, bakit siya mahihiya? Ang swerte kaya ng lalaking magugustuhan niya. Siya lang naman si Angelica Simone Pascual Martinez, ang anak ng dalawa sa mga may-ari ng MPCF and Associates. She was a consistent honor student and the valedictorian of their batch in elementary and high school. She's a Dean's Lister, Executive Vice President ng JPIA at Editor-in-Chief ng The Echo. Kung sino pa naman ang hindi ma-impress sa kanyang credentials, baka hindi dito sa Earth nakatira, kundi sa Mars o sa kung anumang planeta sa kalawakan. Napangiti siya sa naisip. Sometimes, it's nice to brag about yourself to yourself. Lalo siyang napangiti. Sa sarili lang naman kasi niya kayang ipagmalaki ang sarili niya. Because considering all those mentioned credentials, isa pa rin siyang napakamahiyaing bata. Hindi niya ipinapamukha sa ibang tao kung ano siya. Hindi nga niya ugaling makiusap sa kung sino-sino lang. Napatigil ang pagmumuni-muni niya nang maramdaman niya ang flash ng kamera. Napatingin siya sa harapan at nakita niya si Brian na nakatayo doon. Nakatingin ito sa hawak nitong kamera. You took a picture of me? She asked. Sinubukan ko lang yung auto-flash, ani Brian. Maliwanag kasi doon kaya hindi gumana yung auto-flash kanina. Dito sa'yo medyo madilim dahil sa shade. Delete that photo! Utos niya dito sabay tayo. As you wish. Ang sabi niya lamang ni Brian. Muli na siyang inalalayan ni Brian pabalik sa opisina. Isang hindi inaasahang bisita ang nabalikan ni na Angel at Brian sa office ng The Echo.
Sweetheart, where have you been? Natigilan si Alice pagkakita kay Brian na nakahawak pa sa braso ni Angel. Napalayo tuloy si Angel mula sa lalaki. Binantayan ko lang po si Brian. At ubiling sagot ni Angel. Nag-a-apply po kasi siyang kapalit ni Paolo sa The Echo. Binantayan ko po siyang kumuha ng pictures. Kay Brian naman napatingin si Alice. Mukhang kinakabahan din ng binata sa nakataas na kilay nito. Inalalayan ko lang po siya. Natapilok po yata siya. Paliwanag naman ni Brian. Yeah, that's true. Ang sabi naman ni Angel. Let me see the pictures. Inilahad ni Alice ang kamay. Iniabot naman ni Brian ang kamera dito. Tinignan nito ang mga litrato. Not good. Sorry, kid, but you can't be part of the Echo. Iniabot nito ang camera kay Angel. Get someone else. Tahimik na kinuha ni Angel ang camera. Gusto niyang tingnan si Brian pero pinigilan niya ang sarili. Kung masakit ang paa mo, umuwi ka na lang agad. Sabihin mo lang, tatawagan ko yung driver sa bahay at ipapasundo kita. Ang sabi ni Alice kay Angel. Yes, Mom. Tugon naman ni Angel. Si Brian naman ang napagdiskitahan ni Alice. What are you still doing here? Sige po. Mauna na po ako. Angel. Tumango lamang si Angel, though hindi pa rin ito makatingin kay Brian. Saka na umalis ang lalaki. I'm sorry, Mom. Ang sabi ni Angel nang silang dalawang mag-ina na lamang ang naroon. You should have said no from the beginning. Ang sabi naman ni Alice. I know. I think I'm just desperate. 4 na lang kaming member ng The Echo and there are a lot of things we have to do. I don't know if we can handle it. Paliwanag ni Angel sa ina. Nilapitan ni Alice ang anak. Saka siya nito hinawakan sa magkabilang balikat to console her. You can do it, honey. You're a great girl. You're a very good editor-in-chief. Ikaw pa lang ang second-year student na naging EIC nitong The Echo at na-handle ito ng mabuti. Tinalo mo yung mga seniors mo and that's because you're great. Thanks, Mom. Niyakap ni Angel ang ina. She's just so glad na hindi ito tuluyang nagalit. Now, what happened to your foot? Napatingin si Alice sa paa niya. Natapilok yata ako kaninang hinahabol ko si Paolo. But it's fine, Mom. Bahagya lang namang kumikirot. Isa pa, 2 na lang naman yung subjects ko. O sige, ikaw ang bahala. But if you need help, just call me, okay? Ang sabi ni Alice. Tumango si Angel. Yes, Mom. Sige, I'll go now. Dinalaw ko lang si LV. And I just wanted to check if you're okay. Lalo na si Alex. Take care of yourself, okay? Ang sabi ni Alice. Yes, Mom. Sagot naman ni Angel. Pagkatapos muling magyakap ng mag-ina ay lumabas na si Alice. Naiwang mag-isa si Angel sa opisina. Napatingin siya sa DSLR camera na inilapag niya kanina sa isang mesa. Napabuntong hininga siya. Her mom's the sweetest, pero pagdating sa issue ng mga Quinto at De Vera, nagiging matapang itong bigla. She doesn't know why and she doesn't dare ask. Kaya naman kinuha na lamang niya ang camera sa may mesa at saka pumunta sa kanyang sariling desk. Pagupo niya ay siya namang pagdating ni Brian. Hi! Bati nito sa kanya na parang walang nangyari kanina. Lumapit ito sa mesa niya. I brought you this. Itinaas nito ang dalang ice pack. Cold pad para sa paa mo. Bigla na lang lumapit sa kanya si Brian. Kumuha ito ng upuan at saka umupo doon. Saka nito kinuha ang paa niya. Wait! Hindi na nakatanggi pa si Angel nang hubarin ni Brian ang kanyang sandalyas. Saka nito hinilot ang paa niya.
You know, you don't have to do this. Ang sabi ng nahihiyang si Angel. Hindi naman na-spray ng ankle mo. Nabanat lang siguro ang muscle. Gagaling din ito kaagad. Ang sabi naman ni Brian. Why, are you a doctor? Angel asked. Nope, but my mom is a doctor. Ani Brian. Nginitian siya nito. Saka nito inilagay ang cold pad sa paa niya. Saan mo ba nakuha yan? Tanong ni Angel. Sa klinik. Sagot ni Brian. Mabuti na lang malapit lang yun dito sa office nyo. At mabuti na lang kilala ko yung doktor na nandoon. Kaya kaagad akong nakakuha nito. Thank you. Ngumiti si Brian. Wala ka bang ibang sapatos? Wala eh, sagot ni Angel. Di bale, 2 na lang naman ang subjects natin. Makakauwi ka naman kaagad. Konting tiis lang. Muli itong ngumiti sa kanya. I'm sorry, Brian. Ang sabi ng nagigilty na si Angel. Sorry dun sa nangyari kanina. It's okay. I totally understand. I also forgot that our families have something. If it's any consolation, I think your drawing was fantastic. Patapat na wika ni Angel. Ngumiti naman si Brian. Thanks. Anyway, I also would like to have a copy of the pictures I've taken. I hope you don't mind. Mahilig kasi akong kumuha ng mga litrato, tapos pinapost ko sa Flickr account ko. Sure, there's the camera. Kinuha ni Brian ang camera at saka pumwesto sa isang mesang naroon. Inilabas nito mula sa dalang backpack ang sariling MacBook Pro at saka binuksan iyon. Inalis nito ang SD card ng camera at inilagay iyon sa may laptop. Yun nga palang kinuha kong picture mo, tanong ni Brian sa kanya. Just delete it. Utos ni Angel dito. Okay. Ilang sandali ring nangopya si Brian bago muling ibinalik ang SD card sa camera. Saka nito iniabot ang camera sa kanya. Here, thanks. Salamat din. I should be going. Baka biglang bumalik ang mommy mo. Hindi na siguro babalik yun. Tinalaw lang niya si Dean. Nahihiyang ngumiti na lamang si Angel. See you around. Yan paa mo gagaling din agad yan. Paalam ni Brian. Thanks. And then, Angel is alone again. Kinuha niya ang DSLR camera na nakapatong sa mesa niya. Tinignan niya ang mga litratong nandoon. Blanco ang SD card kaninang gamitin nito ni Brian, kaya lahat ng litratong nandoon ay kuha nito. At namangha si Angel sa mga yun. Talagang alam nga ni Brian ang ginagawa. Napakaganda ng lahat ng kuhang nandoon. Napatingin si Angel sa paa niya. Why do you have to be so good in everything, Brian? And why do you have to be a De Vera? Last subject na ni Richard for this day. So far, so good naman. First day niya ito bilang estudyante sa Tarlac. Kalilipat lamang kasi niya dito last month as per request ng mga magulang niya. Sa Manila siya nagtapos ng high school kung saan siya nanirahan since 6 years old siya. Malungkot siya na kinailangan niyang iwanan ng mga kaibigan niya doon, but he's glad na lumipat siya dito sa Tarlac kasama ang mga magulang at best friend niya. Philippine literature ang subject niya, kaya nasa School of Arts and Humanities siya ngayon. Bigla niyang naalala yung babaeng nakatabi niya kanina sa Philippine history. Nahiling niya na sana, makaklase niya ito sa lahat ng subjects niya. Naging boring na nga ang mga klase niya pagkatapos ng Philippine history. First time niyang hindi mabore sa naturang subject. Pagpasok pa lang ng babae kanina sa classroom, she already caught his attention. Maybe it was the yellow blouse she's wearing.
She literally brought the sun inside the room. And then, the awkwardness. Halatang nahiya ito nang tumingin sa kanya ang lahat ng estudyante sa classroom. Paano naman kasing hindi siya pagtitinginan? She was like an angel in a sea of mortals. Richard looked at the entrance and was stunned, in a good way. For in the light of the afternoon sun, there she is, the girl named Alex. And just like that morning, mukhang naghahanap na naman ito ng mauupuan. It's like a deja vu. It made Richard think it wasn't real. Maybe he was just hallucinating because he really could not take the memory of that girl out of his mind. Or was it for real, like the smile she just gave him when she finally caught sight of him? He smiled back. Yeah, maybe this is for real. And it was really real. The next moment, Alex was standing in front of him. Excuse me, is this seat taken? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang upuan sa tabi niya. Nope, sagot ni Richard. Can I sit here? Tanong ni Alex. Of course. Initian siya nito at saka ito umupo sa tabi niya. Akalain mo, first and last subjects natin pareho, Alex said. Maybe that's what they call fate. Then Richard thought of what he just said. Oh. Inosenteng napatingin si Alex sa kanya. Don't freak out, please, he secretly begged. Alex smiled. Maybe you're right. Pakiramdam ni Richard ay lalong gumanda ang mundo. Welcome to our school, ang sabi pa ni Alex. Thanks. I'm actually starting to like it here. Talaga? Mag-shift ka na? She joked. He laughed. If only I can. May pre-med courses ba kayo dito? Pre-med mo pala yung course mo? BS Bio, right? Tumango si Richard. My parents are both doctors. Wow! Lahi pala kayo ng mga doktor. How about you? Your dad's also into arts? Business, sagot ni Alex. Pero wala akong hilig sa ganun eh. Unlike si ate, BS Accountancy nga ang course niya. Ako, arts talaga ang hilig ko. Buti nga pinayagan ako ng parents ko na ito ang kunin kong kurso. Itatanong sana ni Richard kung ano ang business ng pamilya nito. Pero dumating na ang kanilang professor at nagsimula na ang kanilang klase. Nang matapos na ang klase ay hindi na tinantanan pa ni Richard si Alex. Hindi siya papayag na ganun-ganun na lang ang lahat. He has to make a move as early as possible. He has to make a move now. I really don't enjoy literature that much. Ani Richard, para lang makapagsimula ng conversation. I actually do. Ani Alex. Oops, wrong move. Richard thought. Talaga? You know what? I understand you completely. Ang sabi ni Alex. Enlighten me. Di ba nga dalawa yung klase ng tao? Base na rin sa dalawang side ng brain natin. Alam mo dapat yan. I guess so. Of course, Richard heard about it, but he wants to watch her speak. He likes watching her facial expressions habang nagkukwento, and he likes the sound of her voice. Meron yung mga taong logical, yung mga scientists, philosophers, mathematicians, tapos yung isa, yung mga creative people, yung mga artists, writers, composers. So you're saying na ang mga artists hindi sila logical? Hindi naman sa ganun, ani Alex. They're just more inclined to things na mas may kinalaman sa arts. Kagaya ko, I'm an artist tapos mahilig din ako sa literature. Pero yung mga memorization, yung mga reasoning and all those stuff, I hate them.
Tapos yung mga katulad mo, you hate arts. You don't like literature. But you love memorizing history stuff. Richard laughed at the expression on her face. Yung parang diring-diri ito sa history. I thought you said you love hearing what happened before. Tanong niya dito. Oo, pero... Chismosa nga lang yata talaga ako. They both laughed. So sobrang enjoy niya, hindi na malayan ni Richard na dumating na pala ang sundo niya. Dahil sa isang buwan pa lang siyang nasa Tarlac, hindi pa siya pinapayagang mag-drive ng sariling sasakyan ng mommy niya. Hindi pa daw niya kabisado ang mga daan sa Tarlac. Kaya naman for the meantime ay nakikisabay muna siya sa kanyang pinsan at best friend na si Brian sa pag-uwi. Sa pagpasok naman sa school, hinahatid muna siya ng mga magulang bago pumunta ang mga ito sa hospital na pag-aari ng kanilang angkan, ang Tarlac General Hospital. Hi, Cuz! Bungad sa kanya ni Brian. Cuz! Nagapir silang dalawa. Napatingin si Brian kay Alex. This is Alex. Alex, this is my cousin and best friend, Brian. Pakilala ni Richard sa dalawa. You look familiar. Ani Brian. Ikaw din. Ang sabi ni Alex. Oh no. What does this mean? Serendipity? Brian and Alex having that soulmate moment? No, this can't be. Gosh, I know you. Ani Alex na pinipilit makaalala. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ni Brian. I think I already know. But before another word is spoken, isang babae ang biglang lumapit sa kanilang tatlo. Alex! Napatingin silang lahat dito. Ate! Alex was still as jolly as ever, kahit na mukhang si Miss Minchie nang dumating dahil sa masungit na ora nito. Now I clearly remember. Ani Brian. Napatingin si Richard kay Brian. He gave him a questioning look na agad namang nabasa ng huli. Richard, this is Angelica Martinez. Siya ang anak ng dalawa sa partners ng MPCF and Associates, si Mr. Benjamin and Mrs. Alicia Martinez. They are from Moonville. And Richard clearly understood. This masungit girl is a part of their family's nemesis, ang mga Martinez. But, if Alex called her ate... Napatingin si Richard kay Alex, nakatingin din ito sa kanya. Alex is her sister, patuloy ni Brian. Alexandra Martinez, if I'm not mistaken. That's right, Alex said. Nagiba na rin ang ore nito. Malamang nakaramdam ito na something's not right. This is Richard Quinto, ani Brian kay Alex. He's the son of Dr. Ricardo Quinto from the Quintos of Moonville. Richard was just looking at Alex, who is also staring at him. Pareho silang ayaw paniwalaan ang nangyayari. Alex, let's go! Utos ni Angel sa kapatid. Alex just continued staring at Richard. He could feel like the world is starting to crumble. Alex! Alex finally gave up. Tumingin ito sa kapatid. Okay, she said softly. Richard felt Alex wanted to look at him for the last time, but she held back. He watched her go to her sister and leave. Naramdaman na lamang niya ang pagtapik sa kanyang balikat ni Brian. Yes, cause, unfortunately, she's a Martinez. Richard can't believe it. He still doesn't want to believe it. Sa dinami-dami pa ng magugustuhan niya, yun pang kabilang sa pamilyang kaaway ng mga magulang niya. Ang lagay you and me against the world, parang sina Romeo and Juliet lang.
Oo, parang silang dalawa ngayon. A pair of star-crossed lovers from two families with ancient grudge. Pero kagaya ng dalawa, ang kanilang mga pamilya lamang ang magkaaway. 'Tis but her name that is his enemy. At sa tulong ng makapangyarihang puwersa ng pag-ibig, nagawa nilang ipadama ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Kasi hodang umakyat man si Romeo sa mataas na balkonahe. A thought suddenly struck him. I can do that. Yeah, maybe I could be Romeo.